Sana ay patuloy ninyo parents suportahan ang ating channel sa pag-subscribe para sa pagpapatuloy natin sa pag-upload ng marami pang video. Like, comment, share and subscribe for more videos. Sa nagyayelong lupa na nabiyak sa lakas ng sigaw ng Arctic Ice Bear, ang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig ay bumalat sa buong kapaligiran. Ang panda cub ay nananatiling nakaharap sa malaking nilalang. Ang kanyang naglalagablab na enerhiya ay nagpapahiwatig ng papalapit na pag-atake. Matamang pinagmamasdan ng white snake at nine-tails fox ang nagaganap, habang ang mga itim na anino ng mga nilalang ay lumilipad sa kalangitan, handang sumuporta sa kanilang kasama. Ang bawat isa ay nakapwesto, naghihintay sa unang galaw, ang hangin ay bumibigat sa inaasahang pagbangga ng mga puwersa. Ang sandaling ito ay nagbabadya ng simula ng isang labanan na magpapabago sa kapalaran ng hilagang teritoryo. Matamang pinagmamasdan ng white snake at nine-tails fox ang Arctic Ice Bear. Isang bakas ng pag-aalala ang sumilay sa kanilang mga mata habang binabanggit ng white snake ang nakaraan nilang labanan. Ang pinsala ng Arctic Ice Bear ay ganap ng gumaling, wika niya, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagtataka. Hindi natin ito natalo noon. Ngunit nagdulot tayo ng malaking pinsala, isang pagbabalik tanaw sa isang laban kung saan nila napinsala ang malaking oso. Hindi ko inaasahan na sa loob lamang ng 5 araw ay ganap na itong makakabawi. Ang pagkabigla ay nababanaag sa kanyang mga salita, na nagpapahiwatig ng pambihirang kakayahan ng kalaban na mabilis na gumaling. Ang tagpong ito ay nagbigay diin sa lupit ng laban na kanilang haharapin. Sa gitna ng matinding pagkabigla sa kakayahan ng Arctic Ice Bear na mabilis na makabawi, napasabi na lamang ang white snake sa kanyang isipan. At ang aura nito ay mas naging malakas pa. Isang pagtataka at pag-aalala ang bumalat sa kanyang kalooban, habang nararamdaman niya ang tumitinding kapangyarihan ng kanilang kalaban. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng lumalaking banta na kanilang haharapin, at ang pangangailangan para sa mas matinding paghahanda. Isang tinig ang umalingaw sa gitna ng nagbabadyang labanan. Makinig, isang babalaang nanggaling sa panda cub, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng awtoridad. Kayong lahat ay hindi dapat makialam. Malinaw niyang sinabi, na tila nagbibigay ng matinding utos sa white snake at nine-tails fox. Ipinahiwatig niya na ang laban na ito ay personal, at nais niyang harapin ang Arctic Ice Bear ng mag-isa. Ang pahayag na ito ay nagbigay diin sa kanyang determinasyon at lakas ng loob na harapin ang hamon na naghihintay. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Kapwa humanda sa pagsugod ang panda cub at ang Arctic Ice Bear, ang tensyon sa hangin ay napakalakas. Ang panda cub, balot ng naglalagablab na enerhiya, ay humakbang pasulong ng mabilis, handang harapin ang higanteng oso. Samantala, ang Arctic Ice Bear ay nagngangalit at nagpakita ng matatalim nitong pangil, nakahanda na ring sumalakay. Ang sandali ng kanilang pagbabanggaan ay papalapit na, isang matinding paghaharap na magpapasya sa kapalaran ng hilagang kapaligiran. Sa sandaling yun, naganap ang matinding banggaan ng panda cub at ng Arctic Ice Bear. Isang malakas na tunog ang umalingaw sa buong nagyayelong kapaligiran, tila naguguluhan ang mismong lupa sa lakas ng kanilang paghaharap. Ang alikabok at nyebe ay bumugas sa lahat ng dako, na nagpapatunay sa tindi ng kanilang pagbangga. Ang enerhiya ng dalawang nilalang ay nagsalpukan, lumilikha ng mga alon ng kapangyarihan na kumalat sa paligid. Sa sumunod na iglap, ipinakita ng panda cub ang kanyang tunay na lakas. Isang malakas na suntok ang kanyang pinakawalan, na babalot sa napakalaking puwersa, na tumama ng direkta sa Arctic Ice Bear. Sa tindi ng impact, ang malaking oso ay napalipad, ang kanyang katawan ay tila isang dahon na tinangay ng malakas na hangin. Ang suntok na ito ay hindi lamang nagdulot ng pisikal na pinsala, kundi nagbigay rin ng babala sa lahat ng nakasaksi sa pambihirang kapangyarihan ng panda cub. Sa lakas ng pag-atake ng panda cub na nagpalipad sa Arctic Ice Bear, napanganga na lamang ang white snake at ang mga vulture sa kanilang nasaksihan. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa pagkabigla, hindi makapaniwala sa pambihirang lakas na ipinamalas ng maliit na nilalang. Samantala, kahit na may bahid ng pagkabigla sa kanyang ekspresyon, mahahalata pa rin sa mukha ng nine-tails fox ang kanyang paghanga sa nakita niyang lakas ng panda cub, na tila kinikilala ang pambihirang kapangyarihan nito. Ang buong kapaligiran ay bumalat sa katahimikan matapos ang matinding paghaharap,
na tila nagbibigay pugay sa lakas ng Panda Cub. Sa gitna ng matinding bakbakan, naglabas ng kanyang labis na pagyayabang ang Panda Cub, na nagpapahiwatig ng kanyang tiwala sa sarili sa kabila ng kanyang pagiging tanga at makulit. Upang maging mas malakas, kanyang sinimulan, na may ngiti sa labi, tuloy-tuloy kong sinasanay ang aking katawan. Maging bilis man o lakas, ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pagpapabuti ng kanyang sarili. Kahit panatamo ko ang espiritu ng apoy, hindi ako nagpabagal. Patuloy niyang pagmamalaki, na nagpapakita ng kanyang walang tigil na pagpupursige. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa apoy habang humaharap sa Arctic Ice Bear. Sige na, ilabas mo ang lahat ng iyong lakas. Isang hamon na puno ng kumpiyansa, na nagpapakita na sa kabila ng kanyang kapilyuhan, mayroon siyang sapat na ibubuga sa labanan. Ang Panda Cub ay muling nagsalita. Ilang laban pa sa akin bago ka mamatay. Kanyang sinigaw, ang kanyang tinig ay puno ng hamon at tiwala sa sarili. Sa kabila ng maliit niyang anyo, ang mga pinsala sa katawan ng Arctic Ice Bear ay malinaw na nakikita mga sugat at pasa na dulot ng matinding atake ng Panda Cub. Ang malaking oso ay humihingal, ang bawat paghinga ay may kahirapan, na nagpapakita ng labis na pagkapagod na kanyang nararanasan. Ang tagpong ito ay nagpapakita ng matinding labanan, kung saan ang Panda Cub ay handang ituloy ang paghaharap hanggang sa huli. Sa gitna ng nagpapatuloy na labanan, napansin ng Whitesnake at ang mga vulture ang matinding pagbabago sa kapaligiran. Mabilis na bumabagsak ang nyebe mula sa itaas, at ang bugso ng hangin ay lumakas ng husto, isang senyales ng tindi ng paghaharap ng dalawa. Kasabay nito, ang Arctic Ice Bear ay hindi na napigilan ang kanyang galit sa Panda Cub. Bawat salitang binitawan ng Panda Cub ay tila nagdagdag sa apoy ng kanyang puot, ang kanyang ngalit ay kitang-kita sa kanyang mga mata at sa bawat galaw ng kanyang katawan. Ang tagpong ito ay nagpapakita ng tumitinding tensyon at mas matinding labanan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang nilalang. Isang malakas na halakhak ang umalingaw-ngaw mula sa Panda Cub, na tila nasisiyahan sa tindi ng labanan. Ang espiritual na kapangyarihan ay lubhang tumaas. Ha ha ha! Wika niya, na may bakas ng panunuya sa kanyang tinig. Pagkatapos ay muli siyang nagsalita, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasabikan, talagang mayroon kang itinatago, kung ganoon, ipatatawag ko ang kanyang mga salita ay nagpahiwatig na handa na siyang magpakita ng mas malakas pang kapangyarihan. Sa sumunod na sandali, ipinatawag ng Panda Cub ang kanyang kapangyarihan. Kapangyarihan ng Elemental Fire. Kanyang sinigaw, at kasabay nito, isang malaking bugso ng nagliliyab na apoy ang lumabas mula sa kanyang katawan, na lumikha ng isang malaking pagsabog ng init at liwanag sa kapaligiran. Ang matinding labanan na ito ay literal na labanan ng dalawang magkatunggaling kakayahan, ang apoy at yelo. Nagsimulang umatake ang Arctic Ice Bear, isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan na nagpayanig sa buong kapaligiran. Ang bawat yelong kristal sa hangin ay tila niyanig sa tindi ng kanyang galit at kapangyarihan. Kasabay nito, isang matinding bugso ng malamig na hangin ang lumabas mula sa kanya, na tila yelo ang bumabalot sa lahat. Sa sumunod na iglap, tila ang Panda Cub ay nabalutan ng yelo, ang kanyang katawan ay tila natatakpan ng manipis na balat ng nyebe, isang direktang resulta ng matinding pag-atake ng Arctic Ice Bear. Ngunit, sa kabila ng tindi ng pag-atake ng Arctic Ice Bear at ng pagbalot ng yelo sa Panda Cub, tila wala itong naidulot na epekto o pinsala sa kanya. Isang iglap lamang, at agad na bumawi ang Panda Cub. Sa isang napakabilis na galaw, naglunsad siya ng panibagong atake mula sa loob ng yelo, ang kanyang kamao ay tumama ng direkta sa mukha ng Arctic Ice Bear. Ang paghaharap na ito ay nagpapakita ng hindi matatawarang tibay ng Panda Cub at ng kanyang kakayahang lumaban sa kabila ng anumang pinsala. Ang pagkabigla at galit ay malinaw na makikita sa mukha ng malaking oso, at sa kanyang pagkabigla ay napasigaw na lamang ito. Sa kabila ng pinsalang natamo, gumanti ang Arctic Ice Bear. Isang malakas na pag-atake ang kanyang inilunsad, ang kanyang mga kuko ay handang samayla sa Panda Cub. Ngunit sa isang iglap, mabilis na nakailag ang Panda Cub, na tila isang anino na nawala sa paningin. Ang pag-atake ng Arctic Ice Bear ay hindi tumama, at ang kanyang galit ay lalo lamang tumindi. Parang isang liwanag sa bilis ang Panda Cub, at sunod-sunod ang kanyang mga pag-atake na tumama sa Arctic Ice Bear. Sa bawat galaw niya, tila nagliliyab ang kanyang katawan,
at ang bawat pagbanga ay may kasamang matinding puwersa na nagpapatunay sa kanyang pambihirang bilis at lakas. Ang malaking oso ay patuloy na tinatamaan, at ang bawat tama ay nagdudulot ng mas matinding pinsala. Sa matinding galit, ang Arctic Ice Bear ay nagsimulang sumigaw, isang tunog na umalingawngaw sa buong kapaligiran. Ang kanyang sigaw ay bumuo ng napakalakas na hangin na nababalutan ng nyebe, na tila isang aipo-aipo na lumamon sa buong paligid. Sa lakas ng bugso ng hangin, ang panda cub ay nawalan ng balanse at napalipad, ang kanyang maliit na katawan ay tila dahon na tinangay ng malakas na bagyo. Ang lakas ng aipo-aipo ng yelo ay hindi lamang nakaapekto sa panda cub, kundi maging sa whitesnake at nine-tails fox. Ang hangin ay naging napakalakas, at ang nyebe ay mabilis na bumabagsak, na tila binabalot ang buong kapaligiran sa isang malakas na snowstorm. Ang dalawang kasamahan ng panda cub ay napilitang humanda, na tila sinisikap nilang manatiling matatag sa gitna ng matinding bagyo na dulot ng galit ng Arctic Ice Bear. Sa gitna ng nagngangalit na snowstorm, nagpalabas ang Arctic Ice Bear ng napakalakas na enerhiya, isang nagliliyab na aura ng yelo na bumalot sa kanyang buong katawan. Ang kanyang sigaw ay umalingawngaw habang naglulunsad siya ng matinding pag-atake, na nagdulot ng malaking pagyanig sa lupa. Ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan ay tumama ng direkta sa panda cub. Sa tindi ng pag-atake, narinig ang sakit sa tinig ng panda cub. Siya ay nabalot ng napakalaking tipak ng yelo, tila isang rebulto ng nyebe na nalikha mula sa galit ng Arctic Ice Bear. Ang pagtama ng yelo ay nagpapakita ng tindi ng pinsala na natamo niya, isang patunay sa lakas ng kanyang kalaban. Sa pagkakita sa kalagayan ng panda cub, nag-alala ang whitesnake at nine-tails fox. Little panda, sigaw ng whitesnake, ang kanyang tinig ay may pag-aalala. Kasabay nito, ang nine-tails fox ay nagsalita, "Sandali, huwag kang pumunta roon." Ang kanilang mga salita ay nagpahiwatig ng kanilang hangarin na tulungan ang panda cub, na tila may nakikita silang banta na hindi pa ganap na nauunawaan. Sa gitna ng nagngangalit na labanan, sa kabila ng pagkakabalot sa yelo, nagawa ng panda cub na makawala. Tila ba walang epekto sa kanya ang matinding pag-atake ng Arctic Ice Bear. Muli siyang nagsalita, ang kanyang tinig ay puno ng hamon, "Ito na ba ang iyong huling baraha?" Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, na tila nang uuyam. Nakakainip. Sa ibaba nito, ang Arctic Ice Bear ay nabigla na lamang sa kanyang nakita at narinig, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sinabi ng panda cub kung ganoon, "Ikaw, mamatay ka." Ang mga salitang yun ay tila bumato sa mukha ng Arctic Ice Bear. Nanlaki na lamang ang mga mata ng malaking oso, hindi makapaniwala sa tapang at kumpiyansa ng kanyang kalaban. Ang hangin sa paligid ay tila bumigat, at ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay lalong tumindi. Sa isang iglap, isang mabilis na paghampas ang pinakawalan ng panda cub. Ang kanyang bilis ay tulad ng sinag ng araw, halos hindi masundan ng mata. Ang katawan ng panda ay tumama ng direkta sa Arctic Ice Bear, na nagdulot ng napakalaking pinsala dito. Kitang-kita ang pagbulwak ng dugo sa bunganga ng malaking oso, isang patunay sa tindi ng atake na kanyang natamo mula sa ginawang atake ng panda. Sa gitna ng malaking pagsabog ng nyebe at yelo na dulot ng pag-atake, makikita ang panda cub na nakatayo sa harapan nito, tila hindi man lang nasaktan. Dahan-daang lumabas ang Arctic Ice Bear mula sa usok ng yelo, nakabulagte sa lupa, at kitang-kita ang pinsala na natamo nito. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at pasa, halos hindi na siya makagalaw. Ang kapaligiran ay bumalik sa dati, at ang katahimikan ay bumalat sa lugar, na tila naghihintay sa susunod na kaganapan na mangyayari. Sa tagumpay ng panda cub, makikita ang saya at tuwa sa mukha ng kanyang mga kasamahan. Ang whitesnake ay nagsalita, "Panalo ka." Kahanga-hanga. Samantala, ang dalawang vulture ay nagpakita ng kanilang tuwa sa pamamagitan ng tunog na, "Ku." Ku, makikita rin ng nine-tails fox, na may simpleng ngunit masayang ngiti sa kanyang mukha, tila nasisiyahan sa kinalabasan ng labanan. Sa gitna ng naglahong usok at yelo, matatag na nakatayo ang panda cub. Ang kanyang nakakadismayang ngiti ay nanatili sa kanyang mukha, bagamat dumudugo ang kanyang ulo. Ang pinsalang ito ay hindi dulot ng atake ng kalaban, kundi resulta ng labis na lakas na kanyang ibinuhos sa kanyang sariling atake.
Tila ba kahit ang kanyang sariling katawan ay nahirapang tumagpo sa kanyang pambihirang kapangyarihan. Ang kanyang tibay at determinasyon ay kitang-kita, na nagpapahiwatig na handa pa rin siyang harapin ang anumang susunod na mangyayari. Matapos ang matinding paghaharap, at sa pagkakita sa nakabulagtang Arctic Ice Bear, buong pagmamalaki at saya na nagpahayag ng tagumpay ang Panda Cub. Nanalo tayo. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong kapaligiran, puno ng kumpiyansa at sigla. Nanatili sa kanyang mukha ang nakakadismayang ngiti, na tila ba ang pagdurugo ng kanyang ulo ay maliit na bagay lamang para sa kanya matapos ang matagumpay na laban. Sa sandaling yun, ang lahat ay tila nasa ayos, at ang pagod mula sa labanan ay napalitan ng kagalakan ng tagumpay. Ngunit, ang sandaling kapayapaan ay biglang nabasag. Isang kislap ng paggalaw ang nahuli ng Whitesnake mula sa nakabulagtang anyo ng Arctic Ice Bear, na nagdulot ng matinding pagkabahala sa kanya. Mag-ingat, ang kanyang sigaw ay lumabas mula sa kanyang bibig, puno ng pag-aalala habang nakikita niyang hindi pa pala tuluyang natalo ang malaking oso. Ang matatalas na kuko ng Arctic Ice Bear ay biglang umusbong, puno pa rin ng nakatagong lakas, at mabilis na lumipad patungo sa walang kamalay-malay na Panda Cub. Ang tagumpay na inaakala nilang kanilang nakamit ay tila panandalian lamang, at ang panganib ay muling nagbabalik. Sa bilis ng kidlat, ang Panda Cub ay nagulat sa biglaang pag-atake na hindi niya inaasahan. Ang kanyang reaksyon ay puno ng pagtataka at pagkabigla, hindi makapaniwala sa pagbangon ng kanyang kalaban. Ang matinding pagkabigla ay lumukab sa kanyang buong pagkatao, habang ang matatalas na kuko ng Arctic Ice Bear ay papalapit ng papalapit. Maging ang dalawang vulture, na kanina'y masaya sa tagumpay, ay biglang nanlaki ang mga mata, ang kanilang kuko ay tila nagpapahayag ng kanilang matinding pagkabahala at takot sa muling pagbangon ng kanilang dating kalaban. Ang laban ay tila hindi pa nagtatapos, at ang panganib ay muling nagbabalik sa mas matinding anyo. Sa isang kisap mata, bago pa man tuluyang tumama ang matatalas na kuko ng Arctic Ice Bear sa Panda Cub, isang mabilis na anino ang sumulpot sa pagitan nila. Ito ay walang iba kundi ang Nine-Tails Fox, na buong tapang na hinarangan ang nakamamatay na atake. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng malaking ginhawa sa Panda Cub at sa iba pang kasamahan, na kanina ay nababalutan ng matinding pag-aalala. Ang Nine-Tails Fox ay tumayo ng matatag, handang harapin ang galit ng malaking oso para protektahan ang kanyang kasamahan. Sa biglaang pangingialam ng Nine-Tails Fox, sumigaw ang Arctic Ice Bear sa matinding galit. Roar! Ang kanyang pag-ungal ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, na tila nagpapahayag ng kanyang matinding inis at pagkadismaya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot, hindi makapaniwala na may mangangahas na hamarang sa kanyang paghihiganti. Ang lupa ay tila umugas sa tindi ng kanyang galit, at ang hangin ay bumigat sa presensya ng kanyang matinding enerhiya. Walang pag-aaksaya ng panahon, agad na umatake ang Nine-Tails Fox gamit ang kanyang kapangyarihan ng apoy, ang Ignite. Ang apoy ay mabilis na kumalat at bumalat sa buong katawan ng Arctic Ice Bear, na nagdulot ng matinding sakit. Roar! Muling sumigaw ang malaking oso, hindi dahil sa galit kundi sa matinding hapdi na tila sinusunog ang bawat himaymay ng kanyang balat. Ang buong kapaligiran ay lumiwanag sa tindi ng naglalagablab na apoy, na nagpapakita sa matinding kapangyarihan ng Nine-Tails Fox. Sa pagkakita sa matinding atake ng Nine-Tails Fox, ang Panda Cub ay napasigaw na lamang ng wow. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha, at ang kanyang ngiti ay mas lalong lumawak. Tila ba nabawasan ang sakit sa kanyang ulo nang makita ang kahangahangang kapangyarihan ng kanyang kasamahan. Sa tindi ng atake ng Nine-Tails Fox, bumagsak ang Arctic Ice Bear sa harapan ng Panda Cub, na tila inihaw sa naglalagablab na apoy. Ang usok ay pumailan lang mula sa kanyang nasunog na katawan, at ang amoy ng nasunog na balahibo ay kumalat sa buong kapaligiran. Ang dating nagngangalit na oso ay ngayoy nakabulagta, halos hindi na makagalaw, isang malinaw na patunay sa matinding pinsalang kanyang natamo. Ang Nine-Tails Fox ay nagtagumpay sa kanyang mabilis at matinding pag-atake, na nagpapakita ng kanyang kahangahangang kapangyarihan. Nakatitig lamang ang Nine-Tails Fox sa tila nasunog na Arctic Ice Bear, ang kanyang mga mata ay puno ng seryosong ekspresyon. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha, tila ba sanay na siya sa ganitong uri ng labanan. Samantala, nagsalita ang Panda Cub. You scoundrel!
Ang kanyang tinig ay puno ng matinding galit, tila mayroong matinding puot sa kanyang mga salita. Pagkatapos ay sinabi pa niya, isang araw, magkakaroon tayo ng isang huling paghaharap. Ang kanyang mga salita ay puno ng hamon, na nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang labanan para sa kanilang dalawa. Sa isang malayong lugar, kung saan sumisikat ang panibagong umaga sa Yan City, ang sikat ng araw ay dahan-daang gumapang sa bawat sulok ng syudad. Sa kabila ng tindi ng gulo at kaguluhan sa ibang dako ng mga syudad at rehiyon, ang Yan City ay tila nanatiling payapa, isang santuaryo sa gitna ng unos. Ang mga ibon ay nagsimulang umawit, at ang hangin ay sariwa, nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan sa mga naninirahan dito. Ito ba ay mananatiling mapayapa o madyay giging ang panibagong lugar ng kaguluhan at digmaan? Sa kalangitan ng Yan City, isang falcon ang malayang lumilipad sa pagitan ng matatiyog na gusali. Ang kanyang mga pakpak ay malakas na pumapagaspas, sinasagupa ang banayad na hangin habang tinatahak niya ang kanyang patutunguhan. Mula sa kanyang mataas na pagtingin, tanaw niya ang buong syudad, ang mga lansangan at mga tao na abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang falcon na ito ay hindi isang ordinaryong ibon, siya ay isang nilalang na nasa Transcendent Level 2, na may pambihirang talino at kakayahan. Ang falcon ay bumaba at pumasok sa isang malaking bintana ng isang mataas na gusali, kung saan naroon si Xiaoling na abala sa kanyang trabaho sa isang malaking mesa na puno ng mga libro. Nagulat si Xiaoling sa biglaang pagdating ng ibon, at isang tanong ang lumabas sa kanyang isipan. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, lumapag ang falcon sa mesa, may daladalang tiklop na sulat sa kanyang tuka. Maingat niyang inabot ang sulat kay Xiaoling, na agad naman itong kinuha at binuksan upang basahin ang nakasulat. Habang binabasa ni Xiaoling ang sulat, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkamausisa patungo sa pag-aalala. Tila ipinadala ng Master si King Kong upang guluhin ang grupo ng mga sugo, bulong niya sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang balita ay tila naglalaman ng mahalagang impormasyon na maaaring makaapekto sa kapayapaan ng syudad at sa mga nakapaligid na lugar. Ang kanyang reaksyon ay nagpapakita ng bigat ng responsibilidad na kanyang pinapasan. Habang binabasa ni Xiaoling ang nilalaman ng sulat mula sa falcon, isang malalim na pag-iisip ang bumalot sa kanya. Mas mabuti pa yan, bulong niya sa kanyang sarili, ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka ngunit may bahid ng pagtanggap. Ang kanyang noo ay nakakunot, sinisikap na unawain ang kakaibang mensahe na kanyang natanggap. Sa grupo ng mga sugo, may isang napakagulong lalaki. Ang kanyang mga salita ay nagpahiwatig ng kanyang pag-aalala sa isang partikular na individual, at ang balita ay tila may malalim na implikasyon, na nagpapahiwatig ng mga paparating na pagsubok na hindi niya inaasahan. Sa kanyang isipan, nagpatuloy ang pag-iisip ni Xiaoling. Mas mabuti kung kaya natin siyang panatilihin doon, bulong niya sa kanyang sarili, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa malayo, tila ba nakikita na niya ang mga posibleng kaganapan sa hinaharap. Ngayon, kontrolado ko na ang mahigit kalahati ng hukbo ni General Li. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, na nagpapahiwatig ng kanyang tiwala sa kanyang kasalukuyang posisyon. Ang bigat ng impormasyon ay tila bumabalot sa kanya. Gayunpaman, may bahagi pa rin ng kanyang isipan ang nag-aalala. Ngunit 40% ng kapangyarihang militar ay nasa kamay pa rin ni Li Yuanho sa envoy team. Ang impormasyong ito ay nagpakita ng isang patuloy na hamon na kailangan niyang harapin. Muling napaisip si Xiaoling, isang seryosong ekspresyon ang nakapinta sa kanyang mukha. Kung hindi siya babalik sa pagkakataong ito, bulong niya sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa malayo, tila ba nakikita na niya ang mga posibleng kahihinatnan ng sitwasyon. Ang kaisipang ito ay nagdulot ng mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib, na nagpapahiwatig ng isang malaking panganib na maaaring mangyari kung hindi masosolusyonan ang sitwasyon. Kung gayon, hindi na siya karapat-dapat. Ang kanyang huling pahayag ay nagpakita ng kanyang matinding determinasyon, na nagpapahiwatig na mayroon siyang planong gawin. Habang abala si Xiaoling sa kanyang pagbabasa at pagpaplano, isang boses ang biglang narinig sa malayo, na nagpukaw sa kanyang atensyon. Miss Linga, tawag ng boses, na nagmula sa isang vampira na may kakaibang itsura, kulay abo ang buhok, itim ang labi, at may pulang mata.
Napalingon si Xiaoling, at tanging HMM. Ang nasabi niya bilang tugon, na nagpapahiwatig ng kanyang pagtataka. Ang vampira ay malapit na sa mesa, na naghihintay ng kanyang susunod na utos. Ang vampira na ito ay mula sa genetic superhuman troop, Bloodseeking Clan. Sinabi nito ang taong nagngangalang Lihaw ay narito upang makita ka muli. Ang vampira, ang kanyang malamig na tinig ay nagsalita, naghihintay sa labas si General Li. Walang emosyon ang kanyang mga mata habang nakatitig ng diretso kay Xiaoling, tila sinusuri ang bawat reaksyon nito. Sa kanyang isipan, napangiti si Xiaoling, isang ngiti na puno ng kapangyarihan at kumpiyansa. Bakit ba siya pabalik-balik? Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkainis, ngunit mas nangingibabaw ang kanyang matinding kumpiyansa. Sabihin mo sa kanya na lalabas ako para magpraktis. Ang mga salitang ito ni Xiaoling at tumugon naman ang vampira na Roger na nagpapahiwatig na ng pagsunod sa kanyang utos. Matapos ang sagot ni Xiaoling sa vampira, siya ay nagsalita, at ikaw, sabi ni Xiaoling, na nakatitig sa vampira, kailan mo rare-fine ang iyong likas na dugo? Isang seryosong tingin ang ibinigay niya rito, na naghihintay ng kanyang sagot. Pagkatapos, ang vampira ay nagsalita, 4 na patak ang handa na, 1 na lang ang kailangan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa, na nagpapahiwatig ng kanyang kagustuhang matapos na ang proseso. Pagkatapos niyan, si General Lihaw ay magiging iyong subordinate. Ang pahayag na ito ay nagpakita ng malaking ambisyon at pagpaplano, na nagpapahiwatig ng isang malaking pagbabago sa kapangyarihan sa hinaharap. Sa wakas, nagawa rin ni Xiaoling ang kanyang matagal ng pangarap na makontrol ang lahat. Ang kanyang ngiti ay hindi na lang basta ngiti ng kumpiyansa, kundi ng tagumpay. Sa pagkakataong yun, alam niyang ang lahat ay nasa kanyang mga kamay na, at ang kabanata ng kanyang paglalakbay tungo sa ganap na kapangyarihan ay tuluyan ang natapos, kasama si General Lihaw bilang kanyang bagong alagad. Sa gitna ng isang tanawin na puno ng nagliliyab na enerhiya, naroon si Yuzio. Ang enerhiyang ito ay nagpapahiwatig ng isang malaking pagbabago para sa kanya. Malapit sa kanya, isang bulaklak ang naroon na, naglalabas ng kakaibang liwanag. Habang pinagmasdan ito ni Yuzio, lumabas ang impormasyon mula sa system na naglalarawan sa bulaklak na ito, elemental flower, significantly enhances spiritual power and can transform beings into fire elemental life. Ang presensya ng bulaklak na ito ay tila nagbigay ng bagong pag-asa at kapangyarihan. Siyam na talulot. Dati, 4 lang, ang nasa isip ni Yuzio. Isang pagtataka ang sumilay sa kanyang isipan, na nagpapahiwatig ng malaking pagbabago sa kanyang bulaklak. Mukhang ang lakas ng bulaklak na ito ay ganap na naiiba sa mga nauna. Ang kanyang mga salita ay nagpahiwatig ng paghanga at pag-unawa sa bagong nakuha na kakayahan. Nang bulaklak ang isang tunog ng ding ay narinig, at lumabas ang mensahe, nag-upgrade ang kakayahan kasunod nito. Lumabas ang paglalarawan ng bagong kakayahan, minor mystic art, feathers of fiery shards, countless flames like feathers fall from the sky incinerating everything. Hindi tulad ng kristal na depensa, ang kakayahang ito ay isang kasanayan sa opensa. Ang nasa isip ni Yuzio, habang siya ay nagbabago. Isang pagtataka ang sumilay sa kanyang isipan, na nagpapahiwatig ng malaking pagbabago sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan ay nagpapakita ng isang atake, hindi isang pananggalang, na nagpapahiwatig ng isang malaking pagbabago sa kanyang estilo ng laban. Isang kasanayan sa opensa na misteryoso, ang dugtong niya sa kanyang isipan, sinisikap na unawain ang lalim ng kanyang bagong kakayahan. Kasunod nito, isang malaking enerhiya ang nagsimulang mamuo kay Yuzio. Pagkatapos, ang kanyang huling naisip, bago tuluyang ilabas ang kanyang bagong atake. Napatitig na lamang sina Thorn at White Tiger sa enerhiyang nagmumula kay Yuzio, na umaakyat sa kalangitan. Ang apoy na lumalabas kay Yuzio ay tila isang malakas na haligi ng liwanag, na nagpapatingkad sa buong paligid. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha at bahagyang pagkabigla, habang pinagmamasdan nila ang pambihirang pagbabago sa kanilang master. Ang hangin ay tila nag-iba, at isang matinding init ang naramdaman sa kabila ng kanilang distansya. Hindi nila inaasahan ang ganitong klaseng kapangyarihan na lumalabas mula kay Yuzio. Ang lakas ng banal na puno ay lalo pang lumakas, ang bulong ni Thorn sa kanyang sarili. Ang paningin niya ay napako sa liwanag na bumubukal mula kay Yuzio,
isang haligi ng kapangyarihan na umabot sa kalangitan. Nagulat siya sa biglaang paglakas na ito, na bumalat sa buong kapaligiran. Ang dating payapang lugar ay napuno ng kakaibang sigla, habang ang init ay kumalat sa hangin. Malinaw na mayroong isang malaking pagbabago sa kapangyarihan ni Yuzio, na nagpapahiwatig ng mga hindi inaasahang pangyayari sa hinaharap. Tila ba may bagong pintuan ang nabuksan sa kanilang paglalakbay. Sa kabila ng matinding enerhiya na bumabalot sa kanya, nag-isip si Yuzio, kung gagamitin ko ang kakayahang ito, ang buong lugar ay masisira. Ang kanyang pag-iisip ay puno ng pag-aalala, habang pinagmamasdan niya ang kanyang sariling lakas na umaabot sa kalangitan. At gumagamit lamang ako ng 20% ng aking espiritual na kapangyarihan. Mas mabuti kung hindi ko nasusubukan. Tila nagtitimpi siya, sinusuri ang posibleng epekto ng kanyang kapangyarihan sa paligid. Ang kanyang pagpigil ay nagpahiwatig ng napakalaking lakas na taglay niya, at ang bigat ng responsibilidad na kanyang pinapasan. Nagpatuloy pa rin ang pag-akyat ng enerhiya mula sa kanya, na nagbibigay ng isang nakakabighaning liwanag sa buong kalangitan. Isang kakaibang huni ang narinig mula sa ibon. Samantala, tila nag-iisip si Yuzio, ang lakas ng mystic art na ito ay ganap na naiiba sa dating mystic art, tulad ng willow leaf flying knife o ang mist. Sinusuri niya ang pagkakaiba ng kanyang mga kakayahan. Kung ang huli ay isang espesyal na abilidad, patuloy niya sa kanyang isipan. Kung gayon ang una ay mas katulad ng paghawak ng sandata, tila inihahambing niya ang kanyang mga kapangyarihan sa iba't ibang paraan ng pakikipaglaban. Ang kanyang pagmumuni-muni ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa kanyang mga kakayahan. Sa gitna ng matinding enerhiya na bumabalot kay Yuzio, muling lumitaw ang mga pamilyar na anino sa kalangitan. Ang mga nilalang na ito ay mga Balter at ang Nine-Tailed Fox, na lumilipad patungo sa kanila. Bumalik sila, sabi ni Yuzio, habang nakatitig sa papalapit niyang mga alagad. Ang kanilang pagdating ay lumikha ng isang kakaibang tensyon sa hangin, na nagpapahiwatig ng mga bagong kaganapan at posibleng mga ulat mula sa kanilang misyon. Mukhang bumalik na ang lahat, dagdag pa niya, na nagpapahiwatig ng kumpletong pagbabalik ng kanyang mga kasama at ang pag-asa sa mga impormasyong dala nila. Ibinagsak ng Balter ang katawan ng Arctic Ice Bear sa lupa. Ang malaking hayop ay nakahandusay, tila wala ng buhay, at makikita ang mga bakas ng matinding laban sa kanyang balahibo. Agad na lumabas ang impormasyon sa sistema ni Yuzio, na nagpapakita ng antas ng nilalang, Arctic Ice Bear Transcendent Level 2. Ang pagkatalo ng nilalang na ito ay nagpatunay sa lakas ng mga kasama ni Yuzio. Sinabi ng Nine-Tails Fox Master, ang ugali ng oso na ito ay napakatigas ng ulo. Tumanggi itong sumuko, kahit na sa kamatayan, sabi ng Nine-Tails Fox kay Yuzio, habang nakatingin sa natalong Arctic Ice Bear. Ang kanyang mga salita ay nagpahiwatig ng matinding determinasyon ng kalaban. Mas gugustuhin pa nitong masunog ng buhay ng aking kapangyarihan kaysa sumuko. Dagdag pa ng Fox, na nagpakita ng tindi ng kanilang labanan. Ikinwento pa niya ang nangyari sa kanilang paglalakbay. Sa daan pabalik, sinubukan pa nitong lumaban at muntik ng masaktan ang lawin. Ang insidenteng ito ay nagpakita ng huling pagpupumiglas ng oso, na nagpahiwatig ng hirap na pinagdaanan ng mga alagad ni Yuzio para talunin ito. Napasabi na lang si Yuzio ang mga transcendent na nilalang ay nagtataglay ng katalinuhan na hindi mas mababa kaysa sa mga ordinaryong tao at ang kanilang lakas ay nakakatakot, sabi ni Yuzio, habang nakatingin sa natalong Arctic Ice Bear. Ang kanyang tinig ay puno ng paggalang sa kapangyarihan ng nilalang. Hindi madaling gawain ang paamuin sila, patuloy niya, habang pinagmamasdan ng Arctic Ice Bear na pinupuluputan ng mga ugat. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng pagiging komplikado ng pagkontrol sa mga ganitong nilalang, at ang hirap na pinagdaanan upang makuha sila. Ang pananaw ni Yuzio ay nagpapahiwatig ng kanyang pag-unawa sa kalikasan ng kapangyarihan sa mundong ito. Nagulat na lang si Yuzio nang makita ang Arctic Ice Bear na, sa kabila ng mahina nitong estado, ay nagpupumilit pa ring lumaban. Tila isang tanong ang lumitaw sa kanyang isipan, habang pinagmamasdan ang nilalang. Ginamitan siya ng Arctic Ice Bear ng nagyayelong kakayahan, na nagdulot upang nagyelo ang bahagi ng kanyang ugat. Ang hindi inaasahang pag-atake na ito ay nagpakita ng tindi ng determinasyon ng oso, kahit na ito ay tila natalo na.